Shalom, shalom everyone! For today's video, maglilinis ako ng aking kwarto dahil nung ating bombastic, telepantastic ang Israel. Wala tayong time maglinis ng bahay at sa kwarto ko is balagan ang grabing ang alikabok. Hindi talaga ako naglilinis kasi nga dahil nga nangyayari noong 2 weeks, pero kahit ngayon meron pa ring nangyayaring hindi maganda sa ating bansang Israel, but tuloy pa rin ang buhay natin kahit papaano. Kailangan nating mag-work. So, nag-ayos na ako ng aking bed dyan kasi kapag gising ko, si Lola ang inayos ko. Tapos, meron akong part-time. Yung aso sa kabila kasi 3 weeks na silang hindi nakauwi, guys. Wala pang, parang wala pa yatang biyahe papunta dito. So, nasa Vietnam sila and then napunta na sila ngayon ng Thailand and nag-PM sila sa akin. 2 weeks pa raw sila doon, sa 17 pa sila darating. So, as usual, part-time pa more, pero sayang din yan. So, ayan, nililinis ko na rin yung tinulugan ng kaibigan ko kasi nakakalungkot, namatay na yung alaga niya. At dito ko muna siya pinatulog sa amin kasi natatakot din siya sa pinagtatrabaho niya kahit na nandoon yung anak. So, pakikisama naman sa ating kapwa Pilipino. Magkakapatid tayo dito. So, dito ko muna pinatulog. Meron namang bed dito na extra. Every night, dito siya nag-stay sa akin. Pero sa ngayon, pumunta na siya sa isang place at magmi-meet siya ng mga magmi-meet siya ng mga bagong amo niya. At ang kanyang hinahanap ay 188. Sana kung sino yung nakakalam na may mga trabaho dyan na naghanap ng 188 or special visa, please PM me guys para naman makatulong tayo sa kapwa natin Pilipino dito sa Israel. So ayan, balik buhay, balik mag-isa ulit ako. Napakasarap guys nung natulog siya kasi grabe ang kwentuhan namin, buhay-buhay namin bilang ina, malayo sa anak. Pero siya talaga nakapagpatapos na siya ng anak niya, magkolehiyo na sila. So I'm very proud of her. Despite na single parent siya is naitaguyod niya ang kanyang anak and nakapagtapos sila at very responsible ang kanilang anak. I hope ang aking anak ganun din kahit nag-iisa, no? So nasa pagpapalaki din yan. So ayan, linis-linis, malikabok, diba? Grabe alikabok dyan. So pag may time din, kaya hindi naman ako laging naglilinis ng kwarto kasi ako lang naman. So at least once a week, nag-a-vac or alikabok, nagtatanggal alikabok, nagmamap, linis-linis ng konti lang kasi wala naman kaming kasama, no. Ang importanteng linisan yung banyo namin ni Lola at saka yung kusinahan, yung pinaglulutuan namin, at saka yung sala na inupuan niya, yan, ganyan ang ginagawa ko. Pero sa kwarto niya, every day nagpapalit ako ng kanyang punda ng unan kasi medyo nagdudugo na ang kanyang ngefen, so medyo mabaho yun. Nasa sa inyo naman guys yun, diba? So ayan, inayos ko rin yung aking mga pampabaganda na hindi naman gumaganda. Charo! Ayan, syempre, linis-linis talaga pag may time dahil talagang balagan ang kalat talaga guys ng mga gamit ko. Hindi naman ako masyadong malinis na tao, no? Pero sinisinip din paminsan-minsan kasi baka biglang may mga taong darating dito, biglang pumasok yung anak. Naku, nakakahiya ang kwarto namin. Diyos ko, ayan, ang aking perfume na matagal nang binigay sa akin ng anak. Ngayon ko lang nakita kasi nasa ilalim ng upuan na yung blue. So, andun pala yon yung binigay sa akin ng birthday ko. So, ang tagal na noon, nung January pa, ngayon ko lang nakita, diba? Proven na hindi ako naglinis. Nakituwang-tuwa ako, may perfume pa pala ko, Elizabeth Arden. Kasi alam niya, yan ang gustong-gusto ko din. So, ayan, napakalinis na, guys. Pwede na matulog ulit. So, thank you, Lord. Ceasefire na. And God bless everyone. Bye! And this is our Friday cooking day last week. So, gawa-gawa tayo ng ating pagkain. Pagkain ni Lola din, ang sitsot at ang meatballs ang una kong niluto. Tapos yung meatballs dapat laging may halong gulay para naman masarap ang pagkain ni Lola at healthy pa. So, ganyan lagi ang gusto niya kasi hindi niya na kayang kumain ng yung parang basar or beef na nilaga lang, hindi niya na kayang kainin, or yung steak, hindi kagaya noon na gustong-gusto niyang kumain ng ganyan na mga meat.
ginigrill lang niya. Pero ngayon, hindi na kaya ng kanyang teeth. Ang kanyang ngefon ba? Oh, di ba? 95 years old. So, usually, nakakakain siya ng meat, mga ground beef na. And then, yung chicken naman, hindi rin niya na kayang kumain ng talagang matigas na patigas. So, usually, ang ginagawa ko, talagang may sabaw ang chicken para lutong-luto yung meat din niya. So, ayan, naggayat ng mga gulay, sibuyas. Ayang sibuyas, guys, galing sa ayuda doon sa kuhanan namin ng mga gulay at saka yung kishuwim. So, usually, nakakalibre din naman ako pag naglalakad ako ng gabi. Nakakakuha ako ng libreng gulay kasi nilalabas na nila doon sa crates. So, tipid-tipid din, di ba, yung amo ko. Pasalamat siya. Magaling ako diskarte ng mga ganyan, di ba? So, mahal na rin kasi ang bilihin dito, guys. So, ayan, nilagyan ko ng asin, betchin, pepper, tapos konting, ano tawag doon, chicken powder para sumarap yung sabaw at konting mantika, and then halo-halo. Yan, ganyan lang naman ang lutong Jewish. Hindi siya mitikloso, hindi kagaya sa Pilipinas sa talagang as in pag talagang nagluto tayo ng masarap, as in masarap at maraming proseso, 'di ba? Sa kanila yan halo-halo na, guys, no? Pero usually ang mga Israeli, guys, hindi sila mahilig maggisa. Yan, ang ginagawa nila, minsan na naluto. Halo-halo na yan, lagyan ng tubig, and then ilalagay yung sitsot. Diba? Ganon sila magluto. Sa atin naman kasi ang sitsot natin or yung meatballs medyo matamis, sweet and sour na may carrots and patatas, diba? Pag kumakain tayo ng mga ganon na meatballs, sa kanila hindi. So, very simple but healthy ang kanilang meatballs. Sa akin naman, ginagawa ko yung sa beef nila. Nilalagyan ko lang ng carrots, tsaka sibuyas, ginayat ng sibuyas na maliliit. So, ayan, gumawa ako ng malalaking meatballs. And mga ang ginagawa ko lang dyan, 6 to 7 pieces lang. Kasi halos si Lola lang ang kumakain. Kaya malalaki na yung ginagawa ko. And parang 1/4 na yan na beef na ginawa ko dyan. So, tama na yung 1/4 kasi dadalawa lang kami. And siya lang naman kumakain. Pagkain naman niya, good for 3 days na yan. Init-init lang, diba? Yung pangatlong init. Charot! Gano'n naman dito sa Israel, guys, pag nagluto ng Friday, for how many days nakakainin, 'di ba? Para nasanay na rin ako. Pero usually ngayon, si Lola, may nahanap na siyang pagkain. So, ang niluluto ko pag Friday, konti na. So, minsan nagluluto lang ako ng meatballs and yung kanyang isda. Ang Moroccan fish niya, yung tilapia na fish fillet, yun lang niluluto ko. Pagdating ng Sunday or Monday, doon ako nagluluto ng chicken. Usually chicken adobo, afritada, yung may halong gulay, patatas tsaka carrots, o kaya inilagang manok or sinisignigang ko, pero talagang may gulay siya. Kailangan niyang kumain ng gulay, guys. No? Hindi pwedeng wala siyang gulay. So next, kung iluluto dito ay ang mahiwagang fish fillet ni Lola. Hindi pwedeng mawala ang isda sa Friday kasi usually yan lang ang kinakain ni Lola pag gabi. Hindi na siya masyadong kumakain sa gabi at mahirap na rin, matanda na. Ayaw na rin niyang bloated ang tiyan niya. At saka pagkakain, gusto niya lagi nakahiga na pagkakainom ng kanyang gamot na pantulog. Pero usually pag may topak-topak si Lola, yan, siya yung nagdidesisyon sa kanyang buhay. Hindi ako. So, hindi ko na lang pinapatulan, pero minsan pinapatulan ko, ganarn. Mas lalo pag wala akong tulog ng 2 gabi, 2 araw, guys, 'di ba? Kinakaya nyo ba 'yon? Kayanin niyo pag kayo naging caregiver at ang alaga nyo ay Alzheimer at umaantrada ang kanilang mga balitok-tok ba? Ang kanilang tok-tok-tok sa kanilang utak. Napakahirap, guys, ang alagang may Alzheimer na sala sa init, sala sa lamig ang kanyang pag-uugali, no? So, normal lang naman na magalit ka dito sa Israel, pagalitan mo yung alaga mo, pero wag mong sasaktan. Yun lang. Kung medyo wala ka ng pasensya at medyo nanggigigil ka na, lumabas ka na lang. Oh, 'di ba? Ganun ang ginagawa ko, lumalabas na lang ako, nagdidilig na lang ako ng halaman hanggang sa tatawagin na niya ako.
Yun. Tapos ilalabas ko na siya. Tinitingnan na lang niya yung paggagawa ko ng garden, 'di ba? So, kahit na hindi ko trabaho, at least nawawala yung stress ko, guys, pag nagtatanim ako ng bulaklak or yung gulay sa likod. At ako ay nagdidilig ng mga halaman namin dito sa garden niya. So kahit hindi mo naman na bahay, pero pag tuyong-tuyo naman na yung mga pananim nila, 'di ba? Nakakakonsensya. So go lang. Di naman ganun kabigat yung trabaho na magdilig ng halaman. So ayan guys, naglagay na ako ng mga paprika. Usually talagang may paprika yan guys. Sweet paprika yan. Sibuyas, tapos yung olive, ano ba yan? Yung anong tawag doon? Basta, onion leaves, ganyan. At tubig, asin, betchin, paminta, nilagyan ko konting chili flakes. Mas masarap kasi mas maanghang yan. And then, inahalo-halo ko sa isda para manuot yung lasa. At least kahit 30 minutes, ganyan, ibababad ko lang ng konti yung marinate niya. And then, usually ganyan, iaano ko na sa oven. O i-oven mo lang yan ng 20 minutes. Huwag mo masyadong pakaramihan kasi syempre masusunog. Fish fillet naman yan, napakadali naman na maluto. Pag mayroon naman akong salmon, ganyan din yung ginagawa ko sa salmon. At nilalagyan ko minsan ng mayonnaise, rosemary, asin, bitchin, ganun lang ang salmon. Pero 20 minutes lang naman ang aking ginagawa. So ayan, naputo lang aking mahiwagang voiceover kasi biglang tumawag si anak, yung aking balabait, ang aking bossing. So ayan, tapos nang na-marinate after 30 minutes, nilagay ko na sa oven, 20 minutes lang yan. And hintay-hintay lang hanggang maluto. So ayan ang aking meatballs na guys, luto na. This Friday, meron na kami pagkain ni Lola for how many days? At yan ang aking fish fillet. Yummy, yummy. Diba? You should try this guys. No? Masarap at healthy din po. So God bless everyone. Bye! I-share ko lang yung nangyari sa amin for 12 days nung inatake kami ng Iran. Ganito kami guys tumakbo at kahirap nung panahon na yon. Mabilisan ko dyan na tinatayo yung alaga ko papunta ng bomb shelter. God bless everyone.